Breaking news mga kababayan, ako po, ito na ang pasabog na balita ngayon. Tito Soto, sibak di umano sa pagka-Senate President. Halaka. Yan po ang kumakalat na balita ngayon. At Senador Marcoleta ang papalit. Halaka. Bakit kaya? Dahil daw sa mga kapalpakan at talagang hindi makatarungan na pamumuno ni Tito Soto na binansagang school bukol kasama ni Pampilo Lacson. Halaka, totoo kaya ito? Kasi mga kababayan, marami pong kumakalat na balita ngayon. Ngayon, ating aalamin kung totoo ito na si Bakdi umano si Tito Soto. Halaka. Kawawa naman. Balik ulit sa school bukol. Nako po mga kababayan, ito na ang pasabog ni Senator Lacson. Sino ang kanyang kapalit? Senador Marcoleta ba, mga kababayan, o Senator Cayetano? Ibig sabihin, kung papalitan ng Senate President, sisibakin daw itong si Pampilo Lacson. Alaka! Maraming matutuwa nito ng mga DDS kung masibak itong si Lacson. At masibak din itong si Tito Soto na ginawa ng bulagaan ang Senado. Yan ang sinasabi ng mga reaksyon na gustong makahanap ng katotohanan. Nako mga kababayan, ito na. Maririnig na po natin. Totoo kaya ito, mga kababayan? Ang kumakalat na balita, nasibak na si Tito Soto at sisibakin na si Lacson. Totoo kaya ito? Tignan po natin mga kababayan kung totoo ito. Panoorin po natin kung merong balita na ganyan. Ito po. Pagpapadala ng invitation through the office of the Speaker of the House of Representatives. Siya plus yung 17 congressmen mentioned by the Diskaya couple, including Congressman Eric Yap. Yan yung iimbitahan namin through the Speaker. 18 kongresista ang iimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee sa muling pagdinig sa mga maanumalyang flood control project sa darating na Biyernes, November 14. Ayon sa nagbabalik na chairperson ng komite na si Senator Panfilo Lacson, pagkatapos ng eleksyon sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee, uumpisahan na nilang magpadala ng imbitasyon para kina dating House Speaker Martin Romualdez, Benguet Representative Eric Yap na may koneksyon pa umano sa Silver Wolves Construction Corporation at iba pang mga mambabatas. Kasama na rito ang mga kongresistang pinangalanan ni Curly Diskaya noong ikatlong Blue Ribbon hearing na inakusahang kumubra ng kickback mula sa mag-asawang kontraktor pagkatapos magawaran ng government contracts. Ayon pa sa senador, present din sa Biyernes ang kanyang very important witness na laluan niyang magpapatibay sa mga kaso. Yeah, darating siya. As of now, meron siyang affidavit, na draft affidavit. Pagdating naman kay former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, sinabi ni Senator Lacson na nakapagpadala na sila ng imbitasyon sa mga tirahan nito sa Pilipinas upang dumalo sa pagdinig sa Senado. Laman ng imbitasyon ng opsyon na maaari itong dumalo sa pamamagitan ng online video conferencing. Kung po pwede siyang mag-participate via Zoom. Of course, kung nasa abroad siya, as we all know, na most probably he's abroad. So, hindi magiging valid yung kanyang testimony unless nando siya sa premises ng embassy, Philippine Embassy, doon sa lugar ng kinaroroonan niya. Sakaling hindi makapunta si Zaldico sa Embahada ng Pilipinas upang doon dumalo ng hearing, maaari pa rin itong magbigay ng kanyang salaysay. Pagkatapos ng pagdinig, maaari niya itong panumpaan sa harap ng konsul upang maging opisyal. Halimbawa, Friday, tapos pumunta siya ng embassy or consulate ng Saturday, pwede niyang i-affirm doon na lahat ng tinestify niya truthful, at saka yung wala siya idadagdag, walang babawasan doon sa kanyang tinestify. Mga kababayan, kung sakali pumunta po ito ng Philippine Embassy, ito
Senator Ping Lacson, Tito Soto ha. Kung sakali na pumunta itong si Saldico sa konsul ng Pilipinas, pwede na siyang dakpin doon. Parang hindi na pa kayo nag-iisip kung kayo ay mga seryoso. Kung kayo ay interesado kay Saldico na makauwi. Para namang ginagawa niyong tanga, bobo mga Pilipino. Sa tingin niyo pupunta itong si Saldico sa Philippine Embassy? Isip-isip. Kaya kayo gustong sibakin ng mga kapwa nyo senador eh. Kaya gusto kayong palitan eh. Kasi ginagawa nyong sarswela, ginagawa nyong bulagaan, itong Senado at ginagawa nyong bobo mga Pilipino. Tapos hindi magiging valid kung hindi pupunta si Saldico sa konsulado ng Pilipinas. Lahat ng kanyang sasabihin hindi valid kung hindi pupunta. Kung pupunta yan, i-ready nyo ang mga pulis dyan at dakpin. Kung kaya nyong ginawa kay PRRD na isakay siya sa eroplano papuntang ICC, kung seryoso kayo, pwede nyo rin gawin kay Saldico yan kung pare-pareho kayo na gustong makakuha ng hustisya. Sa tingin ng bayan, hindi naman kayo seryoso. Di ba mga kababayan? Kung totoo mga kababayan na si Saldico pupunta ng konsulado, di i-ready ang mga pulis doon. I-ready ang security para dakpin siya doon. Para naman ginagawa niyong tanga, walang isip ang mga Pilipino eh. Di ba mga kababayan? Yan ba ay interesado kayo kay Saldico na makauwi? O ginagawa niyo lang palabas ito para paniwalain ng mga Pilipino, dayain ng mga Pilipino na kunwari may gagawin kayo kay Saldico pero in the end ng istorya wala. Kaya nga sabi ni Marcoleta, ikaw Lacson, kung ano-anong ginagawa mo, ikaw ba ikakampi ng hustisya? Gusto mo bang makahanap ng katotohanan? Bakit mo ako pinipigil na hanapin ang hustisya para mabigyan ng katarungan ang ginawa sa mga Pilipino na pagnanakaw na ginawang patay gutom mga Pilipino? Bakit hinaharang nyo si Gutesa? Kinakasuhan mo. O so ngayon, sabi mo, kung pupunta si Saldico, magiging valid ang kanyang mga testimonya. Kung mag-iisip kayo ni Tito Soto, pag pumunta ito si Saldico, ready ang mga pulis doon ng security. Kung saan man po siya sa Europe. Tapos biglang isakay nyo sa airport, sa aeroplano, para papuntahin dito sa Pilipinas. Ganun lang kasimple. Kung kayo ay seryoso, pero parang wala eh. Ito'y magiging sarswela lang mga kababayan na magiging palabas nila na kunwari iimbitahan si Saldico sa Baya Sumdaw. Para naman kayo mga tanga dyan, mga bobo, mga tanga. Yan ang sinasabi ng komento dito. Kaya kayo na pressure, kunwari, iimbestigahan nyo din itong mga senador na binanggit ni Diskaya. Diyos ko, kasi na pressure kayo sa rally na gagawin ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo, nanginig na kayo. Ngayon may umuugong na kudita laban sa inyo. Na si Tito Soto papalitan na ni Cayetano. Kasi dahil sa inyong kapalpakan, sa inyong pagtatago ng katotohanan, gusto nyong mawala ang issue kung ano-anong mga pinapasabog yung mga balita. Ngayon, si Bato naman gusto nyong ipaaresto. Sabi ni Rimulya, hindi naman niya trabaho yung magbulatlat ng sensitibong balita na galing sa ICC. Ito'y isang taktika lang para i-pressure ang ICC na mag-release ng warrant of arrest laban kay Bato. 'Di ba? Kunwari lang ito si Rimulya. Sabi nga ni Torion, makakarma din ito, baka makulong ito ng 20 years dahil sa kanyang ginawa kay PRRD. 'Di ba? So ngayon, kayong dalawa, hanggang ngayon nabibwisit ang taong bayan sa inyo. Wala kayong ginagawa. Tuloy pa natin.
Samantala, ayon kay Senator Lacson, oras na makapagsampa ng mga kaukulang kaso ang Office of the Ombudsman at ang Department of Justice sa Sandigan Bayan o sa Regional Trial Courts. Ititigil na ng Senado ang investigasyon alinsunod sa sub judice rule. Gayunman, sa ngayon ay magpapatuloy pa rin ang mga pagdinig sa komite, lalo na't nasa preliminary investigation pa lamang ang mga reklamong isinampa sa DOJ at Ombudsman. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. O yan mga kababayan, naniniwala po kayo sa kanilang gagawin na kunwari magpapaimbestiga tapos ititigil na ang nangyayaring investigation, wala pang nakukulong. Diyos ko Lord mga kababayan. Kaya may umuugong na tatanggalin na kayo bilang pro tempore, bilang chairman ng Blue Ribbon, papalitan ka na ni Marcoleta kasi nga wala ka nang ginagawa. O dito, SP Soto, planong makipagtulungan kay Rep Romualdez para imbitihan. Nako po, hirap na hirap ka din dyan sa trabaho mo. Imbitahan mo lang yung kumpare mo, hindi mo maimba-imbita. Diyos ko Lord mga kababayan. What the hell in the Philippines? What is the future of the Philippines in this kinds of crocodile in the Philippines? Diyos ko. Lacson reflected as Blue Ribbon Committee Chairman. So tignan po natin mga kababayan. Ex-Kong Saldico, kabilang sa mga unang kakasuhan. O tignan nyo, check nga natin ito. Si Saldico daw unang kakasuhan. Naku po. Ito na, pero yung pinaka-mastermind, ayaw nilang kasuhan. Naku po, mga kababayan ko. Ito na ang sinasabi natin. Nahirap sila na imbitahan yung pinaka-mastermind dito. Diyos ko Lord, patawarin nyo ang mga, naku po, kaya kayo gustong tanggalin na ng taong bayan O, check po natin ito. Saldico, unang makakasuhan daw. Totoo kaya ito? Diyos ko Lord. Cases ang sumasailalim ngayon sa preliminary investigation. 15 flood control scandal cases ang sumasailalim ngayon sa preliminary investigation. 5 dito ang hawak ng Department of Justice, habang 10 naman ang nasa Office of the Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, mahigit sa 10 ang mga personalidad na unang kakasuhan ng malversation sa Sandigan Bayan. Isa na dito sa resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Mauunang maipafile ang kaso ni Saldico at yung ibang mga opisyal ng DPWH Region 4B at Sunwest, mga bumubuo ng kumpanya ng Sunwest. Ito'y dahil sa pagkakaugnay sa maanomalyang flood control project sa Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng halos 290 million pesos. Ang kontraktor na humawak nito, Sunwest Corporation, na pagmamay-ari ni Zaldico. Giit ni Remulla, malinaw ang mga ebidensya na nagpapakita na si Zaldico at mga DPWH officials sa Region 4B ang nasa likod ng mga anomalya dahil pirma ng mga ito ang nasa mga kontrata kung saan nakitang tumanggap sila ng bayad kahit hindi tapos ang naturang proyekto. Paano naman yung pinaka-mastermind? Anong gagawin nyo doon? Ano, si Saldico ang iipitin? Wala, magagalit din sa inyo ang taong bayan kung si Saldico lang yung inyong huhulihin. Pero yung pinaka-mastermind, wala. Diyos ko Lord, mga kababayan, kayo nagrarally ang taong bayan sa inyo Hindi nyo alam ang ginagawa niya, nakakabwisit kayo Yan po yung mga komento po na sabi po ni Juan Vargas ng Santa Monica, Bulacan. Galit na galit. Kung ano-anong ginagawa nyo, kayo nagrarally ngayon. November 16 to 18, naku po, milyon ang pupunta. Baka 10 milyon yan, pinakamababa, 10 milyon. Kasi kasama po yung mga iba't ibang grupo dito. Grabe na. Papatalsikin pa itong si Tito Soto. Sabi ni Tomas Vargas, Pomoseno ng lupain ng Muntinlupa. Nako, sana si Tito Soto mapalitan na. Para may liwanag na. Palitan na ni Cayetano. Nako po, mga kababayan, mga komento dito.
Kaugnay nito, may resolution o desisyon na ang Preliminary Investigation Panel ng Ombudsman kahit walang ipinasang counter-affidavit si Ko. Kasi nga, they refuse to receive the subpoena, kaya considered vague na yan. Under due process yan. Siyempre, bibigyan mo sila ng pagkakataong sumagot. So, alam naman natin na umalis na siya, tumakas siya, hindi siya bumabalik. At ayaw tanggapin yung subpoena na binigay sa kanila. Kaya, further solution na yan. Bagamat nasa panel ang pasya kung kailan ito ikakaso, kumpiyansa si Ombudsman Remulla na gagawin ito ngayon o sa susunod na linggo sa Office of the Special Prosecutor sa Sandigan Bayan. Oras na makasuhan, maaari na ring simulan ang pagpapauwi sa Pilipinas ng nagbitiw na mambabatas. Malamang dyan ang magsisimula ang pagkasa ng passport. Kasi pag naisampay na sa Sandigan Bayan, kinakailangan mo ng court order para makasila ang passport. Hindi rin anya sinasarado ang posibilidad ng extradition o paghiling sa isang bansa na isuko ang individual para humarap sa paglilitis. Ngayong nagtatago umano si Ko sa Europe. Extradition is a process that we can use. Ano naman yan eh. Ako, naniniwala ako na kaya lagi yan. Kasi ang goodwill naman natin bilang mga Pilipino, napakalaki sa buong mundo. At pag Pilipino ang nakiusap, malamang makinig sila. Samantala, pinasinungalingan naman ni Remulla ang sinabi ng abogado ni Ko kamakailan na una nang nahatulan ng ombudsman si Zaldico bago pa ito makapagbigay ng sagot sa mga aligasyon laban dito. Ayon sa ombudsman, walang prejudgment na nangyayari kundi tanging prosecution. So anong sinasabi po ng taong bayan dito? Check po natin. Eto mga kababayan, sabi hanggang kaso lang naman, wala naman nagagawa ang saligang batas para may ipakulong sila. Laugh out loud. Nako po mga kababayan, sa buwatan ang ginagawa nila. Grabe ano? Hindi. Yari na. Mga kababayan, sa buwatan na. Wala na, puro investigasyon. Wala namang nakukulong. Grabe talagang ginagawa nila mga kababayan ko. Iba talaga ang sindikato. Nako po, mga kababayan. Kudita sa Senado. Nako po, mga kababayan ko. Yari ito po, issue ng kudita sa Senado. Dinedma lang ni Minority Leader Alan Cayetano. Halaka. Check natin ano masasabi ni Cayetano dito. Papalitan na kaya itong school bukol na ito? Marami nang nabibisit dito eh. Sabi ng mga komento. Yari na. School bukol, papalitan na daw. Gaano katotoo ito? Check natin kung ano sasabihin ni Cayetano. Nako po, mga kababayan. Matatanggal na si Senate President. Halaka, Tito Soto na school bukol. Sabi ni Munting Kaalaman. Halaka. Ipinagsawalang bahala ni Senate Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano ang usap-usapang may namumuong kudita laban kay Senate President Vicente Soto III. Ayon kay Senator Cayetano, walang nagtatangka sa panig ng minority bloc na agawin ang pwesto o kay SP Soto. Aniya, may ibang mas mahalagang usapin ang dapat nilang pagtuunan ng pansin kaysa kudita. Usually. So, wala namang attempt na. People always talk about it. Everyone in the minority wants to be in the majority, di ba? Everyone thinks they can do a better job. But ako, focused ako na may job ang minority ngayon. And I think our biggest job now is to give better ideas for the budget. So yan mga kababayan. Naku, wala pang sagot si Marcoleta at Cayetano. Pero yung mga nagkokomento, tanggalin na daw si Tito Soto. Kasi nga, nabibisit na mga tao. Halaka. Malaking opisyal sangkot sa flood control scam. Halaka. Yari na ito. Ano sinabi ni dito? Check na natin. Well, nag-iisip yung
Well, nag-iisip yung ibang mga senador na pupunta kami para makidasal, ano? Kasi syempre lahat tayo nagdadasal na magkaroon na ng solusyon to, na matapos na yung kaguluhan kahit papano. At may ma-prosecute sa lalong madaling panahon. May makulong, ano ba naman to? Hindi to matitigil at hindi mapapawi ang galit ng tao hanggang walang nahuhuli. At wag naman yung mga small time. Bagsak na tayo sa mga assistant DE, sa kung sino-sinong kontratista, mayaman man, hindi naman opisyal. Ano ba naman yan? Alam naman natin, pinag-utusan lang yung mga yan. Hindi naman yan makakalusot kung hindi pinag-utusan ng mga bossing. Sino ba ang nakita niyong mastermind dyan, Senator Amy? Kasama Kitang-kita naman. Yung mga may hawak ng budget, syempre, yung mga nagdedesisyon, syempre, ang mauuwi yan, yung talagang mga politiko din, kasi kami naman ang may power of the purse. Ika nga, syempre sa executive, may mga pumipirma niyan. Ang liwa-liwanag naman, bakit naman itong mga maliliit na tao, higit sa lahat, ang nadadali, yung nawawalan ng trabaho. So yan mga kababayan, may ang pinapasabog nila ngayon yung pag-aresto kay General Bato. Naku po mga kababayan, General Bato. ICC. Ito po mga kababayan. General Bato, ICC. Naku po mga kababayan. Ito ang pinapasabog nila ngayon kay General Bato. Ito po, check po natin ha. Talagang gusto nilang ipa-aresto itong si Bato. Senator Bato, after Ombudsman, ICC issued arrest warrant. Naku po, ito na mga kababayan. Check nga natin. Ito ang mga pasabog ngayon. Talagang ito ang gusto nilang itapat sa issue. Mawala ang issue ng rally. Naku po mga kababayan. Talagang takot na takot sila sa rally ng Iglesia ni Cristo. Yari na mga kababayan ko. Ito na po ang balita. Check na natin ito. Na maaring gawin ng pamahalaan. Dalawang opsyon ang pinag-aaralan na maaring gawin ng pamahalaan kapag mayroon ng warrant of arrest. Dalawang opsyon ang pinag-aaralan na maaring gawin ng pamahalaan kapag mayroon ng warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Isa rito ang extradition upang mailipat ang mambabata sa International Criminal Court o ICC. Pero sabi ng Department of Justice o DOJ, mas matagal o posibleng aabot ito ng ilang buwan dahil dadaan pa sa korte sa Pilipinas. Sa extradition, susuriin ang tinatawag na extradition court kung may batayan ang extradition request. Kabilang sa aalamin ng hukuman kung nagawa ng extradite ang paglabag, siya ba ang nasa warrant of arrest at ang paglabag ay extraditable. Ito ay nakasaad sa bagong Rules on Extradition Proceedings na binalangkas ng Korte Suprema. Dagdag pa ng DOJ, pwede ring isurrender o isuko ang mambabata sa ICC gaya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kapag extradition, it takes quite some time because you still have to go through a trial, whereas a surrender could be immediate. Kapag mayroon ng arrest warrant kabilang sa proseso, ay dadaan ito sa Department of Foreign Affairs o DFA. There will be a request for extradition coming in through the Department of Foreign Affairs. It will be transmitted to the DOJ for evaluation. We will file it with the proper trial court. Sabi pa ng DOJ, kung mayroon ng warrant, susundin o ipatutupad nila ito. Kahapon isang petisyon ang inihain ng isang concerned citizen na humihimok sa Korte Suprema na mamagitan ng Korte upang huwag anyang payagang kanlungin ng Senado si De La Rosa. Ang exempted lang naman sa arrest kung yung crime mo ay punishable ng 6 years and below. Pero kapag ikaw kasi ay nakasuhan ka sa crime tulad yan ng RA 9851 o ng crimes against humanity, yung hatol yan umaabot hanggang 30 years. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. So yan mga kababayan, ang kanilang mga pasabog. Gusto nilang ipahuli si General Bato na talagang mismong si Rimulya ang nagsabi na meron siyang kopya ng ICC warrant of arrest na sinabihan naman ni Attorney Torion na hindi alam ang ginagawa, na labag sa batas at hindi naman niya trabaho ito.
Galing-galingan na naman, bending dalo, ganon. Nako po, mga kababayan ko, ito yung mga komento. Galit na naman ng mga taong bayan. Parang hindi nyo na rin iginalang ang mga pamilyang namatayan ng pamilya. Bulok talagang batas sa Pinas, inutil. Tago na lang ba to habang buhay, preso, tagam. Itokhang na lang at baka manlaban, alaka. Tokhang ka na ba to ng Interpol, alaka. Sinungaling ngayon ng Marcos administration. Naku, mga kababayan ko. Ayun o, king ina nyo. King ina. Ayun o, kinang ina, sabi niya. Kinang ina nyo. Isuko nyo na lahat sa banyaga. O, tignan nyo, galit na galit ang mga tao. Natabunan na naman yung mga kaso sa flood control sa bato. Grabe kayo, halaka. Grabe naman yan, mga kababayan. Aming aabangan ng susunod na kabanata yung pagkidnap kay Tatay Diggs. Parang maubos yata yung nasa gobyerno ngayon sa kulungan mag-retire. Kawawang Pinas. Kung ano-ano ang ginagawa. Talagang panay-panay ang korap. Yung mga kalaban, pinapakulong. Basta kalaban ka, papakulong ka. Gaya ni Bato. Gaya ni Marcoleta, iniipit, inilalabas ang tunay na katotohanan. Pati si Gutesa, iniipit. Kaya ngayon lahat po ng mga tao gusto nang mag-rally. Darating po ang November 16 to 18. Rally po ng Iglesia ni Cristo. Marami nang nanginginig, mga kababayan. KOJC, mga Muslim, mga private citizen, estudyante, lahat. Nagtatrabaho sa mga kumpanya na gustong lumaban, isigaw ang katotohanan na merong dapat managot at makulong. Yun po ang sigaw ni Marcoleta, na sigaw ng taong bayan, na sigaw ng buong Pilipinas. Kaya yan po ang ating bahagi, mga kababayan. So wala pang balita pala dito kay Tito Soto na matatanggal di umano na nasibak na. Fake news pala yun, mga kababayan. Natatanggalin si Pampilo Lacson. Fake news pala. So abangan natin ang mga legit na balita. Kung meron mang balitang ganon, wala pa pala, mga kababayan. Fake news pala yung mga lumalabas ngayon. Pero ang gusto ng taong bayan, si Marcoleta talaga, ibalik sa Blue Ribbon Committee Chairman. At ibalik po si palitan na ni Cayetano itong si Tito Soto na wala namang ginagawa, puro bulagaan lamang. Grabe, no? So yan lamang po ang aking bahagi, mga kababayan. Once again, ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.